Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Huwag nyo akong idamay. Yan po ang sabi ni Digong nyo sa Kongreso kaugnay po nitong away-away na yan na hindi natatapos. At sinabi rin po ni Digong nyo, mga kaibigan, na kung hindi po titigil itong mga ito ay siya na mismo ang re-resolba doon sa issue para po sa pagpasa ng 2021 budget. Akalain ninyo 84% raw ng mga Pilipino ang approve sang-ayon sa Duterte administration sa kanilang pagtugon dito po sa COVID-19 ayon po sa False Asia. Bueno, mga kaibigan, ito ho, habang umiinit po yung o lumalala itong bangayan sa House of Representatives, mga kaibigan, ang sabi ho ni Digong nyo, si Presidente Digong nyo, mga kaibigan, ay wag siyang isasali, doon po sa awayan nila, at yung pong propose o panukalang budget para sa 2021, mga kaibigan, ay kanilang lutasin, Huwag nyo akong idamay sa away ninyo. Yan po ang sabi ni Presidente Digong nyo. Huwag nyo naman sana sobrahan ang laro sa Congress. Kasama ba yon sa mandate, laro? Ano ba lalaro nito mga to? Dingaling? Mga kaibigan? O yun, tumawa na siya. No? Dito ka nga at nakikita kita. Mas maganda yung, ano ba ang lalaro nito mga hinduropot na ito, mga kaibigan, sa Kongreso? Di ba dapat gumagawa kayo ng batas, mga damuho kayo? Bakit ano yung sinasabi ng tatay nyo na si Presidente Digong nyo? Mga kaibigan, na wag sobrahan, wag naman sana sobrahan ang laro sa Congress na yung budget mismo ang nalalagay sa alanganin. Sabi niya, ayon pa dito sa kay Presidente Digong nyo, hindi raw matatandaan yan kung sino ang responsable. Hindi raw matatandaan ng taong bayan kung sino ang responsable sa mga katarantaduhan nyo dyan. At yan ay ibibintang sa Duterte administration, ang sisisihin. Ang sisi ay sa administrasyong Duterte. Ibig sabihin, maliwanag po ito, dumidistansya na siya doon sa nangyayari ngayon sa Kongreso. Yung katarantaduhan ginawa ng pangkat ni Cayetano, di ba? Sa pangunguna ni Caldero, mga kaibigan. Itong mistisong bangos. Mistiso yan si Cayetano. Mistisong lalaki, tsaka tawa ng tawa. Mga kaibigan, dito ka, huwag kang lumayo rito. At wala kang tip, loko. Nag-aantay ng tip yan Pag nakita yan sa camera, nako, baka padala ni ano yan Dito ka at pakikita kita mamaya. Ngayon, ang sabi ho niya, now, you would notice, dito sa ating bayan, kung magka-leche-leche, ba? Ngongopya ka, hindi yan sila magtanong
kung sino ang may kagagawan o responsable for the mess that we are in right now. Hindi sila magtatanong. Wala silang pakialam. Ang maalala nila, panahon ni Duterte, napakabaho. Bahala mo pala, no? Hindi yun napakabaho, mga kaibigan. Ang dapat na salita ro, napakabantot. Ngayon, at walang kasing bantot, ha? Na administrasyon po ito. Napilit pong pinapabango ng Pulse Asia. Mga kaibigan, 91%. Sa ibang bansa, pag narinig ko ang pangalang President Duterte, ang reaksyon ganito eh. Ganyan eh. Nagtatawanan eh, mga kaibigan eh. Ano raw ito? Clown eh. Payaso. Ha? Hindi ho siniseryoso na ito. Wala na. Tapos 91% anak ka ng buko. Tarantadong Pulse Asia ito, mga kaibigan. Oh. Kupal Asia. Oh, they do not mention. Yung si Alan o si Congress o Lord. Wala. Ang sabihin, administrasyon Duterte. Talaga naman eh. Hindi ba yun ang sinasabi natin? Kagabi lang, mga kaibigan, inulit na naman natin na kayo, sa palagay ninyo, mag-text kayo dun sa numero natin. Sa palagay po ninyo, sino may kasalanan dito? Sige nga, sino ang punot dulo nitong nangyaring ito sa Kongreso? Mga kaibigan, mamaya antayin ko text nyo. Pero itutuloy ko lang ho ito, no? Ayan, hindi raw maaalala yung pong kung sino may kagagawan, kung si Cayetano, kung ito si Lord, mga kaibigan, ang Kongreso, hindi raw malalaman yan. O matatandaan. Ang matatandaan, kasi nangyari yan, ibig niya sabihin, sa Duterte administration. Pero kung tutuusin po ninyo, kagabi lang, yan ang pinag-uusapan natin ulit. Tayo pa ulit-ulit eh. Kasi ang tao mahirap matuto. Kaya pa ulit-ulit tayo. Para hindi nakakalimutan ang memorya ng tao, ng publiko, maigsi. Mga kaibigan. Ngayon, ano sabi natin kagabi? Yung executive, pagka nakialam sa legislative o doon sa isa pa, judiciary, yung sa tatlong sangay ng pamahalaan, magkakahiwalay yan eh. Ginawa yan para magkaroon ng check and balance sa gobyerno. Pag may nagluko yung isa, pananagutin siya nung dalawa. Di ba? Nung dalawa pa, mananagot siya ron. Halimbawa, may katiwalian sa executive, di ba? Katulad ng Manila Bay na hindi iniimbestigahan. Naubos na yung dolomite dun eh. Na tinambak dun sa Manila Bay, kauulan eh. Nung tignan ho ngayon, may kuha ng litrato, bay konti na lang eh. Naubos na eh. Dapat yan, alam mo kung ano ginawa nila dyan. Niriprap. Nilagyan ng mga bato. Yung mga adobe, di ba? Tapos isinimento nila. Oh, para dun lang, hanggang dun lang yung buhangin. Oh, mga kayo, taasan nila yung riprap. Parang parang balon mangyayari doon, para kang nasa balon ngayon, di ba? Ngayon, ayan, katakot-takot na korupsyon, DOH, 2.2 billion, inaksay ang gamot. Sipin mo, dami naghihirap. 2.2 billion, lumipad na lang ng ganon. Yun namang 500 o 400 million na dolomite, inanod lang ng tubig, yung pera. Mga kaibigan, di ba? Ang daming katiwa, PhilHealth, yan. At marami pang iba, customs. Alam ba ninyo, ang shortfall sa koleksyon ng customs,
sila'y sinita ng COA. Pinagalitan sila ng COA. Hindi nila maabot yung target na para sa target ng gobyerno, kung ilang bilyon yon, kulang ng 20 billion. Isipin ninyo yan, ha? History yan. Hindi pa ho nagkaroon sa Bureau of Customs ng ganyang kalaking shortfall. Kailanman, mga kaibigan, kahit sa mandarambong administrasyon ni na Estrada at ni Gloria ang maliit, pero maluwang, hindi nangyari yan. Nagkakaroon ng shortfall sa gobyerno, 1 billion, siguro pag naging 2 billion, malaki na. Ito'y 20 billion eh. Ano katumbas nun? Mas marami at mas malaki, mas maraming magnanakaw ngayon at mas malaki kung magnakaw ngayon. Yun ang ibig sabihin lang nun. Wala nang ibang paliwanag doon. Mga kaibigan, pagka hindi mo na-meet ang target mo sa collection, ang assumption doon ninakaw yun. Napunta sa nakaw. Yan po yun. Ngayon, ito sinasabi nga natin kagabi. Ngayon naguhugas na ng kamay si Presidente Digongyo. Kala mo bagong tuli, naglalanggas. Ha? Mga kaibigan, naguhugas kamay na si Poncio Pilato. Ha? Bay, wag niyo akong idamay. Ngayong may gulo na, ngayong iskandalo na yan, na ang pinagmula naman yan, at ang dahilan naman yan, yung awayan sa presidency, yung pagtakbong presidente ng kanyang anak na si Inday, mga kaibigan, na ewan ko kung ano pumasok sa ulo at naisip niya dahil anak siya ng presidente, presidential timber na rin siya. Naging presidentiable siyang bigla. Ngayon, ano sabi natin? Pinakialaman ninyo Hindi ba? Bakit? Nagpasya kayo na mag-term sharing sila. Hatiin yung liderato o pamumuno sa Kamara. Sino nag-usap? Siya, tsaka yung dalawa. May iba pa kasama pa si Romualdez, mga kaibigan. Ngayon, nakialam ka. Hindi ba? Imbes na ang Kongreso, dapat yung mga miyembro nila mismo ang pipili ng mamumuno sa kanila. Hindi po dapat silang panghimasukan ng executive o ng legislative dahil magkakahiwalay na branch ng gobyerno o sangay ng gobyerno yung mga yan na meron silang sariling mga constitutional mandate sa kanilang tanggapan. Yung bang nagpasya ka na sige, magkasundo kayo, term sharing kayo, hatiin nyo na lang. Nakialam ka ba? Hindi ka nakialam. Nakialam ka. Bakit? Hindi mo hinayaang masunod yung tradisyon na ginagawa sa Kongreso. Kasi ang gusto ninyong masiguro, yung mamumuno ng Kongreso ay magiging tutang sunod-sunuran sa iyo. Yun ang ginawa ninyo. Yun ang purpose ninyo. Sabi ko nga kagabi, kung napapa-imprenta lang ang tao, siguro nagpa-imprenta na ng mukha niya, ng sarili niya, si Presidente Duterte Digongyo. Di ba? Tapos, yung kopya noon ilalagay niya sa Kamara para maging speaker. Yung isang kopya sa Senado para maging Senate President.
At yung isang kopya, doon sa Supreme Court. Ha? Para maging susunod na Chief Justice of the Supreme Court. Di siya lahat yun. Sipin mo. Yun ang gusto nilang mangyari. Ano sabi natin? Masama yun. Kapag ka nasira, yung yung independence ng isang sangay ng gobyerno o alinman sangay ng gobyerno dyan, sa tatlong yan, sinira mo yan. Aba, wala nang masisira ang rule of law. Mga kaibigan, sinira mo ang rule of law. Ano ibubunga? Ayan. Diba? Mga kaibigan, sa bandang uli, ito lumalabas ngayon. Siya ngayon ang dumidistansya kunyari. Kinonsinti mo kaya nga pumayag yung dalawa Ikaw ang ginamit Gusto lahat magsipsip sa'yo. Hindi naman nila trabahong magsipsip sa'yo. Di ba? Si Cayetano, lahat sinisipsipan nito Sinong administrasyon na nakaupo Pag hindi siya makikinabang, babanatan niya. Talagang wala na ang intensyon na nitong mga taong ito. Alam mo kung matino ka, nakikita mo ganyan ang gustong mangyari ng presidente. Ako, congressman ako. Didistansya ako dyan. Bakit ako magsisip-sip sa'yo? Congressman ako. Wala naman akong kailangan sa'yo. Bakit sila nagsisip-sip? May kailangan sila. Ano kailangan nila? Pork barrel. Pondo. Hindi naman nila trabaho yun. Kasi ang ginagamit nilang dahilan, kaya sila nagnanakaw, sumasandok ng malaking pondo. Ginagawang pork barrel para daw gamitin sa proyekto sa kanilang mga distrito. Mga hayop na party list na wala naman distrito yan Ba't may pork barrel yan? At ang pinakapangunahin, mga kaibigan, hindi ba nung nakaraang administrasyon, ang daming kinasuhan dahil sa PIDAP, pandarambong ng PIDAP, hanggang sa nabilanggo sila yung mga mandarambong. Pagkatapos, etong kasama nilang may gatas pa sa labi na wala namang binatbat, puro paandar lang sa media, nangangarap maging senador, natalo frustrated na maging senator. Naging konsihal lang once upon a time. Ang balak na maging senador na wala namang napatunayan, wala namang magandang track record, mga kaibigan, na dapat pagbasihan sa kanya ng mga botante. Sino yon? Si Belica. Di ba? Iyan ang nag-file ng kaso sa Korte Suprema. Kung kaya't ang Korte Suprema ay nakagawa ng desisyon. Anong desisyon? Idiniklara nila na ang anumang uri ng pork barrel ay illegal, labag sa batas. Kasi wala ho sa Constitution yun Ang mandate lang ng mga mambabatas na nakalagay sa saligang batas ay gumawa ng mga batas, magpasa ng mga batas. Pero, humawak ng pondo, wala. Mga kaibigan, so, yung pondo, yung pera, yung limpak-limpak na salapi, yan ang dahilan kung bakit
nakikipagromansa ang mga mambabatas sa executive. Siyempre, para maibigay ng executive yung pondo, maikamada ng executive yung pondo. Ano ba executive? Presidente, mga cabinet member, yung mga secretaries. Siyempre, yung mga secretaries ng department, nandiyan ang mga kontrata na gagamiting justification para manakaw nila yung pork barrel nila. Kunyari, magpapagawa ng karsada, DPWH. Di ba? Under ng executive yan. Ngayon, yun ang dahilan. Bakit nagpapagahasa ang Kamara, Senado sa executive, mga kaibigan? Nagro-romansa sila. Mga kaibigan, ito nga, nagpo-prostitute itong Kongreso dahil sa bayad. Yun yung pondo, yung pork barrel. Yan. Pagka nakialam na yan, nangyari na, katulad niyan, term sharing daw. Siyempre, susunod na yung mga congressman kasi ito nakaupo ngayon eh. Diyan bang gagaling yung pondo eh. Diba? Yan ang magdidispatch yan ng pondo. Kasi kahit na maaprobahan sa batas yan, makasama pa yan sa General Appropriations Act, pagka gusto nilang ipitin yung pondo mo, kahit na nabigyan ka na ng pork barrel dyan, nakasama na sa GAA o General Appropriations Act, ang pork barrel mo, pwede ka pa rin, may posibilidad pa rin na ipitin niya ng DBM under the Office of the President. Pagka hindi ka sumusunod sa ginagawa o gustong mangyari ng executive. Kaya, itong mga hayop na mambabatas na ito, parang mga ano ito, parang mga prostitute na nagpapagamit, di ba? Sa executive. Yun. Kasi pera dahilan eh. Yun po, ano ngayon ang mangyayari? Masisira na ang ating proseso ng ating kung anumang sistema ng gobyerno meron tayo ngayon. Hindi ho ba? Sinasabi ko nga sa inyo eh. Tignan ninyo sa Amerika. Maging presidente ka. Katulad ngayon, sino presidente? Di ba si Trump? Pero ang liderato ng Kamara, hindi ba Democrat? Mga kaibigan. Republican si Trump eh. So kaaway niya ngayon. Yung majority. Kalaban niya. Ang ruling party, sa Kamara ng Amerika, oposisyon. Kita ninyo. Yun ang check and balance doon. Mga kaibigan. Hindi ba? Kaya hindi mo magagamit ito. Pwede kayong mag-usap para kung ang mga dapat na maging desisyon ay para sa ikabubuti ng bansa, okay lang pag-usapan nyo yan eh. Halimbawa, wala tayong pork barrel. Yan, naku, kapakanan ng bansa yan. Di ba? Welfare ng tao yan. Huwag tayong magnanakaw ngayon. Kalimutan nyo muna yung pork barrel. Yan, pwede kayong mag-usap. Ikabubuti ng bayan yun eh. Pero pag-uusapan nyo, ikaw ang mamumuno rito, abay hindi pwede yun. Mga kaibigan.
pagsira yun sa rule of law. Oh. Ngayon, yan ang nangyari. Kaya sinasabi natin, dapat lagi tayong nasa rule of law. Oh. Hindi ho ba? Masamang sinisira yung check and balance eh. Pag nasira yun, puro abuso ang mangyayari. Mag-aabuso itong kamara, walang gagawin itong executive. Kita nyo yung sinasabi natin kagabi? Gusto nila, hawak na nila lahat, sindikato na lang sila, mafia. Para kahit ano pagsasabihin ng tao, binabayaran mo naman yung survey kaya 91% pa tayo. Kaya wag mo intindihin yung mga yan. Kahit na sabihin mong invento lang natin yan, at yan talagang insultong derechahan na yan sa mamamayan, mga 91% daw. Abay kung 91% ka, anak ng... nagmura na naman daw si Digong nyo Di ba? 91% ka pala. Ano ibig mo sabihin? Dapat ginaya na lang siya na walang ginagawa, tapos pinabayan na lang nakawin ng mga pera habang may pandemya. Dapat kinopya na lang sana siya ni President Trump. Baka naging mataas din si President Trump sa survey. Di ba? Tingnan mo na, COVID ba nga yung tao? Nagtatrabaho yun, Galit na galit nga nung na-COVID, Walang yung COVID niya. Kulang na lang, murahin yung COVID, Yung inchik, Lalo na galit sa inchik, Mga kaibigan, sipin nyo yan, Ikot ng ikot. Ba hindi? Kausap ang tao. Walang face mask. Sabi nga ro, tigas ng ulo mo wala kang magagawa. Ayaw niya mag-face mask. Hindi siya naniniwala. Pero, hatulan mo siya doon sa ginagawa niyang mabuti. Di ba? Ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Bilang isang presidente. Ito. Nakaupo lang to Natutulog lang to sa kulambo Pagka nagsalita sa mikropono, naka-face mask pa nga Di ba? Katakot-takot ang mga protection sa sarili niya May nakasabit pang kwintas dito, yung antivirus na sinasabit. May alcohol pang umuusok dito sa harap niya Sipin mo yan Lintik ang mga... Kulang na lang bawal dapuan ng lamok Mga kaibigan sa Japan, sana hindi na lang isinakripisyo ni Abe, tinan nyo, nagkasakit, lumala tuloy yung sakit ng tao. Di ba? Noong pandemya, ikot ng ikot si Abe. Hindi malaman kung ano gagawin, kung paano lulutasin o haharapin ang problema na dulot ng pandemya. Ang iniisip, kapakanan ng tao, bigyan natin ng pera ang mamamayan. Babagsak ang kabuhayan nila, wala silang makakain, wala silang pagkukunan. Mawawalan sila ng trabaho, bigyan natin ng tulong. Lahat ng klaseng tulong binigay. Sa Amerika ngayon, meron panibagong stimulus, 1,200 ang makukuha. Binigay lahat yun May narinig ka ba sa Japan? Hindi kami nabigyan dito Walang yayang DSWD namin. Yung barangay captain namin, walang ya. Narinig nyo ba sa Japan yun? Wala silang barangay doon. Isipin mo yung pinaka-effective na sistema sana, di ba? Na grassroots, papunta sa grassroots, yung barangay, magnanakaw. Sa Japan, walang barangay. Pero yung pera nakarating. Sa Amerika, walang barangay. Nakarating ang pera sa lahat ng mamamayan nila. Ayop kay...
Mga kaibigan, ngayon sasabihin mo, huwag kang idamay. Ikaw ang unang-unang dapat sisihin. Yan si Presidente Digongyo. Mga ginawa mong spoiled brat ito eh. Hindi mo kasi sinusunod, pinakikinggan yung sinasabi sa iyo ng mamamayan. Katulad namin, kami ang tunay na nagmamalasakit sa iyo sapagkat mahal namin ang bansa natin. Mas gugustuhin naming magtagumpay ka kaysa bumagsak ka dahil kasama kaming babagsak. Yun ang totoo. Kaya namin pinupuna ang mga walang hiya sa iyong pamahalaan. Kaya namin binabatikos ang lahat ng kamalian na nangyayari sa iyong pamahalaan. Sapagkat nagmamalasakit kami sa bansa, ayaw namin yun. Hindi namin gustong makita ang kalagayan ngayon ng ating bansa. Pagkatapos kinumpormiso mo ang mamamayan sa mga inchik, sinuportahan ka naman ng mga hinayupak na yan dahil nakikinabang sila sa iyo. Alam ba ninyo, Presidente Digongyo, kung ano dapat itawag sa iyo? Uto-uto. Isa kang uto-uto. Sapagkat simula pa lamang ay sinabi na natin na mag-ingat ka sa mga papaligid sa iyo at nakapaligid sa iyo. Kasaysayan na yan. Kasi akala namin ikaw ang makapagbabangon sa ating bansa, mapapabago mo ang maikokorek mo, maitatama mo ang mga kamalian. Hindi man lahat. Napakataas ng expectation o pag-asa ng mamamayan. Kaya kami nagboluntaryong kumampanya para sa iyo. Pero nung nandiyan ka na, ano pinakinggan mo? Eto mga magnanakaw. Uto-uto ka eh. Ang galing nga niya ni Presidente Duterte, pag sinabi mo yun, sinangayunan mo siya kahit sa mali, pwede ka na magnakaw. Lisensya yun. Yun ang ticket mo para ka makapagnakaw. Hindi ba alam yun? Yan ang nangyari sa bansa, administrasyon mo. Di ba binola ka niyan? O ngayon, ano lumilitaw? May agenda si Alan Cayetano. Ang agenda niya sa sarili niya. Sino tanga? Di ikaw. Di ba? Mga kaibigan, gusto kang gulangan. Parang ulupong yan na pinakain mo sa palad mo. Hindi ba kasaysayan na ni Alan yan, Cayetano? At ng tatay niya? Yun ang track record niya eh. Nagpaloko ka kasi halos Diyosing ka sa pananalita nila. At lahat ng gusto mo, binibigay nila. Nagpauto ka. Kaya, hindi mo masasabing ito nangyayari niya sa Kongreso, hindi ka dapat kasali sa mga dapat sisihin. Ikaw ang una. Kumbaga, kinonsinti mo yung spoiled brat. Diba? Ginawa mong spoiled brat. Nag-alaga ka ng mga sutil, ng mga sawa, ng anaconda,
ng buwaya, ng barakuda, pating, lahat ng masiba, inalagaan mo. Yan ang nangyari. At hindi pa yan. Matapos man ang eleksyon 2022, napanood na namin yan. Hindi magiging maganda ang katapusan ninyo. Di ba? Mga kaibigan. At pag wala ka na sa kapangyarihan, at hindi ka na nila, dahil hindi ka na nila kailangan, hindi mo na rin sila makikita. Sila na ngayon ang didistansya sa'yo, palayo. Baka madamay sila eh. Di ba? Lalo pa ngayon, may mga kaso kang dapat harapin. Sa international community. Pananagutin ka. That's for sure, Mr. President. Hindi mo na sila makikita. Didistansya na sila sa iyo. At hindi pa yun ang masakit. Sila pa magsasalita ng laban sa iyo. At baka magkabaliktad na naman ang sitwasyon. Kami naman ang maaawa sa iyo. Pag nandun ka na sa posisyon na ikaw ay pinananagot na at wala ka ng kakayahan para ipagtanggol mo sarili mo. Ang ipinangangas mo pagdating nung panahon na yon, China, kaya mo ginawa na ikumpormiso ang kaligtasan, seguridad, kapakanan, interes ng bansa at ng mamamayan dahil para proteksyonan mo ang iyong sarili. Magkapareho lang kayo ni Alan Caldero Cayetano. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ang sabi pa niya, ito naman, sa Kongreso, no? Resolbahin nyo niya yung inyong issue. Or, I will do it for you. O gagawin ko, ako'y kikilos para sa inyo. Di ba? Ako kikilos. Ang tinutukoy dito, yung budget na maaproban. Pero malabo na eh. Tinarantado na ni Alan Peter Cayetano. Maliban na, alam mo kung ang concern talaga ng mga mambabatas, maipasa yung budget, wala kay Presidente Duterte yan. Hindi ka pwedeng makialam dyan. Pakialaman mo, sige. Under what authority? Yun ang tanong. Di ba? Under what authority? Anong mandate ang gagamitin mo dyan? Wala. Di ba? Kasi kung budget ang pinag-uusapan, mga kaibigan, wala kang mandate doon. Yun ang mandate ng Kamara eh. Ngayon mo gamitin. Yung sinasabi mong dahil sa partido, alam nyo, ang pinaka-paramount o pinakamataas sa lahat, yung interes ng bansa at ng mamamayan. Kung ito mga congressman ito, ano ba hinahangad nito? Pera lang naman to mga to eh. Pwesto lang naman to eh. Kapangyarihan. Sabi ko nga kagabi, di ba? Makukuha ba sa daldalan yan? Alin, yung ginawa ni Cayetano?
Ba't di kayo mag-convene? Bumuo kayo ng majority. Hindi yung naghihintay kayo. Kailangan makialam si Presidente Digong nyo. Ha? Hindi pwede yun. Ang dapat nyong gawin, kayo ang lumutas. Baliwalain nyo yung ginawa ni Cayetano. Ha? Sapagkat wala yun sa batas. Sipin mo, second reading, tapos papasa mo sa committee. Hanggang third reading yan, bago mo ibato sa Senado. Hindi ba? Oh, ni-railroad eh. Sinadya yun para magkaroon ng deadlock. Mawalan kayo. Hinihintay ni Cayetano, himasin mo siya. Mag-utuan kayo ulit. Di ba? Oh, pakiusapan. Bakit ka pakikiusapan? Trabaho ninyo yan. Bakit mangingibabaw ang interest ninyo sa interest ng budget? Ano ba yung budget? Di ba, yun purposely sa kapakanan nyo ng bansa? Di ba? Sapagkat gagamitin ng gobyerno, kung walang gagamitin ng gobyerno, paano ang bansa natin? Yun mga kaibigan. Oh, bakit hindi kayo ngayon makagawa ng paraan? Sipain nyo si Cayetano at wag na rin ninyong papasukin si Velasco na gawing speaker. Mga kaibigan, gawin nyo ng madalian, mag-elect kayo ng bagong speaker ninyo. Kasi kahit pa si Velasco pumalit dyan, wala rin yan eh. O, pwede ninyong maipasa budget. Pero, pagkatapos nun, mananakaw din yan. Nandyan na yung mga isiningit na pera ng mga mambabatas. Pagdating sa Senado, baka madagdagan pa yan. Aarbor pa yung mga nandun sa Senado, magsasaksak na rin ang kanila yun. Diba? Oh. Hindi naman talagang sinasaalang-alang dyan, interest ng taong bayan eh. Interest nila. Sinusiguro nila na pag naipasa ang budget, nandun yung pera nila na mga nakatago kung saan-saan. May iba-ibang pamagat yun. Parang di matuntun. Diba? May mga budget na walang specification. Hindi maliwanag kung saan gagamitin. Nakalagay lang, project. Anong project? Sa Quezon City, Project 4. Mga kaibigan, Sus Mariosep. Sabi niya, kanyang binalaan ng mga miyembro ng House of Representatives, na madaliing ang pagresolba sa budget o kaya ay siya ay gagawa ng bagay sa kanya sarili. Ilalagay niya, kumbaga, ang batas sa kanya sarili. Gusto mo palang ilagay yung batas sa sarili mo sumama ka na sa MPA. Di ba? Mga kaibigan. Tapos sasabihin mo, komunista, terorista. Terorista pala yun ganun din ang trabaho mo Tapos, nakikipag-lips to lips ka sa mother of all communists Sino yun? China. Diba? Kay Xi Jinping. Sabi niya, gusto ko lang sabihin, in one straight statement, either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Kapag hindi nyo ginawa, ako gagawa para sa inyo. Kita mo, kunyari pinare-resolve niya legally and constitutionally. Pagka ikaw ang gumawa,
Constitutional pa ba yun? Legal pa ba yun? Eh di hindi. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, ano tawag mo ron? Kapag hindi nyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Kita mo. Mga salita nito. Tulad nun, Amerikano ha? Tapos, China, tatawagin ko yan. Laban sa militar natin. Sipin ninyo, ito naman mga militar, ganun din. Ala na eh. Hinayaan nila eh. Mga kaibigan eh. Ano kapalit? Gagawin ba nila yon? Ito ba militar natin eh? Sa palagay ninyo, gagawin ba nila yung ganyan? Isuko ang soberenya natin? Talikuran ang kanilang constitutional mandate na ipagtanggol ang bansa kung walang kapalit? Palagay ninyo. Simple lang yun eh. Mga kaibigan eh. Papayagan mo yung... Ang Japan ngayon nagigpit. Hindi na pwedeng pumasok doon yung mag-aaral ka. University, mga kung ano na, papasok ka ron. Hindi na pwede yun. Binawal ngayon sa Japan. Sinusundan nila yung nangyari sa Amerika na nahuli mga estudyante, mga tik-tik pala yan. Tinitik-tikan pala yung Amerika, ninanakaw ang kung ano-ano, mga na yun ay nagsasapanganib hindi lang sa interes, kundi pati sa kaligtasan ng mga mamamayang Amerikano at ng bansa nila. Di ba pinaguhuli mga estudyante na natuklasan mga espiya? Ang Japan ngayon, ganun din. Nabasa ko nung isang araw. Pinagbabawal na nila yan. Pumasok sa kanila. Foreign Makatwid, hindi lang inchik. Di lalo inchik. Yan ang trabaho niyan eh. Di ba? Lahat ng pasukin niya, kokopyahin yan eh. Pepekein yan eh. Kung yan, pagdating pa lang yan sa sa mga, kung ekonomiya pag-uusapan natin, sinasabutahin nila ang ekonomiya. Yung security. Pagkatapos ang Armed Forces of the Philippines, yung mismong communications facilities ng China, papayagan nilang itayo sa loob ng mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Nasan pa national security natin? Wala na. Na-violate na. At ang nag-violate, ang mismong AFP natin. Kaya sila ay mga traidor sa bansa natin. Lumilitaw ngayon. At hindi sila makapagpatrolya sa mga teritoryong sinasabi ng batas na pag-aari natin. Sipin mo yan Bali ba yung desisyon na yun? Siyempre, batas yun. Kinikilala ng malalaki at maliliit na bansa. Pabor sa ating interes. Tapos hindi magampanan. Wala nga kasangkapan ng armed forces natin. Alam na eh. Baka 11 lang ang gamitin sa atin ng China. Wala na tayo eh. Mga paputok galing sa Bukawi lang gagamitin sa atin ng China. Wala na tayo eh. Mga kaibigan eh. Pinagbawalan, sumunod. Huwag kayo anyang pupunta dyan. Nakalimutan ba ng Armed Forces of the Philippines na sila ay inuutosan ng batas o alinsunod sa batas
kayo ay pwede lamang sumunod kapag ang utos sa inyo ay legal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Dumami tuloy ang Eli Soriano eh. Dito ang daming bading. Magtaka ka. Bakit ganon? Sabi ko nga sa inyo, pagka yan, tuloy, pag nagdidesisyon, mali ang mga desisyon. Eh mga bading hindi ko naman sa inaano Kasi ilagay natin sa tama, sa lugar lahat, mga kaibigan. Hindi po pwede yung mga lumololipap, bibigyan mo ng matataas na posisyon sa gobyerno. Naglololipap yan. Mga kaibigan. Oo, parang ano yan eh. Parang, ganito yan Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Eh bakit ang gusto ko, lalaki rin? Pina Valencia, Estela Suarez, nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana, naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad, nagbobomba. Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung din ang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago, tanga, inutil, tarantado! Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, ito, sabi ni Presidente Digongyo, either you resolve the issue sa impasse, kasi ang mangyayari po niya, pag hindi naipasa budget, kung ano yung budget natin nitong 2020, yun din ang magiging budget para sa, ang daming nanakawin nila. Di ba? Nakahanda na yung mga nanakawin yan. Doon nga nakalagay sa budget na yun. Di ba? O, yung karugtong nung Manila Bay, 42 billion yun eh. Yung rehabilitation, clean up ng DENR kasama dyan, gusto masolo ng DENR yun eh. Diba? Gusto maging multibilyonaryo ni Ahan Chen eh. Mga kaibigan eh. Diyan sa DENR. So, mabibitin lahat yun. Malelechi lahat yan. Hindi naman ang sinasabi nila kailangan ng 2 billion sa bakuna. 2 billion lang yun. Kailangan sa PPE, 2 point something billion. Sipin mo ang pork barrel ng Congress magkano? 300 plus billion eh. Mga kaibigan eh. Kung di ako nagkakamali eh. Ang laki.
Ang laki ng allocation sa sa Congress. Tanin nyo si Caldero, Cayetano, hindi niya ngayon may paliwanag. Asan yung 300 plus million na hindi na ibabayad sa mga supplier? May batas po na dapat mai-account. Hindi nila mai-account yung ginastos ng Pisgok na ugok ni Cayetano sa ASEAN nung nakaraang taon. Mga kaibigan, hindi mai-account kaya hindi malaman bakit hindi mabayaran itong 300 plus million, 370 plus yata yan. Yung kagabi, di ba, binanggit natin. Hindi nila maipaliwanag. So, ayaw magbigay ng accounting nitong Pisgok sa Philippine Olympics, sa Philippine Sports Commission. Yung POC, hindi ko malaman kung alin doon sa dalawa. Yung PSC, kasi yan ang nagsusupervise sa mga palaro natin, di ba? Ngayon, ang problema, humihingi ng karagdagang budget itong sports commission. Kasama doon sa hinihingi nila, yung hindi pa binabayaran ng Pisgok, ng grupo ni Cayetano doon sa mga supplier. Meaning to say, imbes na ipasoli mo kay Cayetano yung pera, ang balak ngayong gawin, ikuha ng panibagong pera na dapat doon kasama na yun sa budget Napakalaking budget, 7 billion o 9 billion yata naging budget ng ASEAN kay Cayetano. Kaya si Cayetano talagang nagmamatigas na ngayon. Bakit? May pera na Pwede na siyang kumandidato, hindi na kita kailangan. Kung ayaw yung akong patakbuhin presidente sa 2022, tatakbo ko sa ayaw at sa gusto nyo. Mga kaibigan, yun ang katwiran niyan, sigurado. Ngayon, ang mangyayari, yung pera na dinugas, kaya hindi na mabayaran yung mga supplier, ninakaw na yung pera Kung hindi ninakaw yun, pwede bang hindi maipaliwanag yun? May audit mo yun, di ba? May papaliwanag mo, hinihingi na. May batas yan Sa COA yata na kailangan within certain period, 60 days or 90 days, kumpleto ka na ng accounting mo tungkol sa ginawa mong pagdispatcha sa pera, di ba? Na ipinagkatiwala sa sino mang ahensya ng gobyerno sa mga proyekto. May batas yun na dapat sundin. Pero lagpas-lagpasan na nakailang demand letter pa yung mga opisina ng gobyerno sa Pisgok, pero wala, hindi nakikipag-cooperate ang Pisgok, pati na yung mga supplier nagpadala na rin ng kanilang demand letter para sila'y mabayaran. Sipin nyo sa napakalaking pondo na yun. Siguro, katwira, malaki na kinita nyo dyan Di ba? Ba't pa namin kayo babayaran? Amin na to. Hawak na nila yung pera. Ang gustong mangyari ngayon, ikuha ng panibagong pera sa gobyerno para ipangtakip doon. Ano yun? Double murder yun. Double jeopardy, mga kaibigan.
panibagong lalabas, nakaw din yun. Di ba? Pwede bang abunuhan ng gobyerno yun? Nawalan ka na nga, abunuhan mo pa. Di doble, 2 beses kang napagnakawan. Napagnakawan ka na ng una, bibigyan mo ng nanakawin. Lalabas, nakaw na yun eh. Yung ibabayad sa mga supplier, panibagong budget na manggagaling sa taxpayers' money, katarantaduhan yun, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano sabi ni Digong nyo, mga kaibigan? Hindi ako nananakot. Ito yun dun sa ano ito sa kung hindi raw re-resolbahin ng mga miyembro ng Kamara nitong mga diputado. Diputado. Yan. Baka sabihin niya, nagmumura ako. Hindi yung diputado, yan ang tawag talaga sa mga mambabatas. Kahit sa Italy, yan yata tawag mga kaibigan. Ngayon, pagka hindi raw na-resolba, siya na ang gagawa ng ng maglalagay ng batas sa kamay niya. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Kita ninyo gagamitin yung salita, ibig sabihin, constitutional mandate nyo yan. Katulad na sinasabi natin. Mandato yun ng mga mambabatas. Pero, sabi ni Presidente Digong nyo, kapag hindi nyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Di, labag din sa konstitusyon. Di ba? Anong kalokohan yun, mga kaibigan? Talaga itong si Digong nyo. Hindi ako nananakot. Sabi niya. Wala akong ambisyong manakot. Wala din akong ambisyong magtagal sa pwestong ito na puro problema. Talagang makapag paniniwala. Dati pwedeng maniwala sa ganun mga salita niyan. Wala raw siyang ambisyong magtagal sa pwesto. Pero, yung ginagawa niya, puro mga palatandaang ayaw na niyang umalis sa pwesto Di ba? Lahat ng nakikita mong palatandaan, kabaliktaran nung sinasabi niyang wala siyang ambisyong magtagal sa pwesto. Di ba? Ilang beses pa nga sinabi, bala ko na nga mag-resign Pinatawag ko pa yung cabinet sabi nung meeting, gusto ko na mag-resign ayaw daw ng mga cabinet. Kung totoong sinabi nila yun, paano naman? Siguro sabi nila, paano naman kami? Nagnakaw kami. Tapos magre-resign ka. Di makukulong kami. Di ba? Ikaw, maaaring makaligtas ka kasi nag-resign ka Baka hindi ka na habulin. Di ba? Alang-alang sa pagre-resign mo. Kami. Paano yung ninakaw namin? Di ba? At saka yung mananakaw pa namin. Siyempre, yun ay sasagot nun. Di ba? Mga kaibigan. Kasi kung tototohanin niya yung pagre-resign niya, yun ang pinakamagandang paraan niya para siya makaligtas sa kaso niya. Di ba? Baka dahil dun magkaroon ng compassion sa kanya, pabayaan mo na, kalimutan mo na
pinagagawa niyan. Total, nag-resign eh. Di ba? Oh, yun. Ito na, habulin natin. Itong mga traidor na ito sa bayan. Makapagnakaw lang. Pati kaligtasan ng bansa at mamamayan ay isinapanganib nitong mga walang hiyang ito. Oh. Isinuko ang lahat sa mga inchik. Libre ba yun? Hindi pwedeng libre yun. Di ba? Miyad ba yun, mga kaibigan? Sabi, wala akong hangarin. Wala kang hangaring matino. Di ba? Kulang yun. Bitin nyo, wala akong hangarin. Hangarin saan? Wala akong hangarin. Baka na-edit yung wala akong hangaring mabuti. O tama, yan. Basta, sinasabi ko lang, if you do not solve the problem, then I will solve the problem for you. Ba? Galing Mamili kayo. Either we have positive development na maligayahan ng tao. Kami maliligayahan. Saan? Pag naipasa budget, walang wala nang naniniwala na yung budget na ginagawa ninyo, may pakinabang pa. Yung katakot-takot nga na inutang ninyo para sa pandemic hindi nyo mai-account Pwede bang accounting yung sasabihin mo lang hindi. Nagamit ng wasto yan. Yung pondo ng gobyerno during the pandemic. Pwede ba yon? Ito si Presidente Digong, sinasabi ko sa inyo na ang kasabihan ng araw, pagka ang tao walang kredibilidad, ang sasabihin ng tao, hindi pwedeng ipangutang yung sinasabi mo di ba? O yung pangako mo, hindi pwedeng ipangutang. Ganun ang salita ng araw pagka ang tao walang kredibilidad. Tulad niya, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung sinabi niya sa United Nations, na kaibang-kaiba sa mga lahat ng paulit-ulit niya sinasabi, laban sa United Nations. Di ba yung United Nations, minura din yan? Tinatakot niya, kakalas daw ang Pilipinas. Mga kaibigan, ba't nung nagsalita siya, iba na? Hindi ba? Pero yun, salita lang kasi. Yung taong pabago-bago sinasabi, walang honor yun. Mga kaibigan, walang palabra de honor. Isang katangian, isang masamang katangian ng mga nasa gobyerno o kaya ng isang tao na hindi dapat mapunta sa gobyerno. Tandaan niyo yan. Importanteng yan ang mga pagbabasihan ninyo. Track record. Siyempre sa track record, malalaman mo kung meron siyang palabra, ang isang tao, merong palabra de honor o wala. Di ba? Nandun lahat siya sa track record niya. Kumbaga, biodata mo yun yung track record mo Katulad kanina, binabanggit natin yung naghahangad na makatsambang senador na tumakbo na pero natalo naman. Yan si Belica na puro arte, paandar. Masama lang sa kanya ang pork barrel, pag iba gagawa, hindi siya kasali. Pero pag kasali siya rin sa gobyernong gumagawa, na matatakaw din sa pork barrel, hindi lalabag. Sipin mo yun. Di ba, isang kagaguhan yun sa panig niya? Sipin mong nagpakahirap ka pang dumulog sa Korte Suprema at maganda naging resulta. Sinabi ng Korte Suprema, ang anumang klase ng pork barrel ay labag sa batas. Unconstitutional yan Wala kang mababasa niyan. Na ang mga mambabatas entitled
sa anumang perks. Ha? Ano bang budget? Wala niyan eh. Kaya, nadeklara yan na illegal eh. Mga kaibigan eh. Oh. Pagkatapos ginagawa ninyo, pinahihintulutan itong si Presidente Digong nyo, 91%. Ito natatawa ako doon sa 91% eh. Logic lang to eh. Pwede naman palang makakuha ng mataas na trust rating ang isang leader. Eh yung sa New Zealand, hindi nakakuha ng ganun eh. Ang galing ng patakbo ng babae ah. Oh, walang COVID doon. COVID, agapan agad. Wala na naman, di ba? Mga kaibigan. Oh. Sa Japan, busy ang mga leader. Pwede pala yun. Sa panahon ng pandemya, wala kang gagawin, 91% ka, 84% daw. Ang sang-ayon. Sa mga sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19. Sabi ng Pulse Asiang kupal na ito, mga kaibigan. Di kayo nahihiya? Ginawa nyo yan? Isipin mo, samantalang yung sina Abe, sina Trump, mga leader sa Australia, Canada, lahat, New Zealand. Isipin ninyo, lahat ng concern, para ang bansa nila ay makasurvive. Ang lahat ng mamamayan nila makasurvive. Ang mga negosyo mawawala, kailangang alalayan para hindi bumagsak. Ginagawa lahat eh. Ito nga sa Amerika, di ba, may panibago na namang stimulus na 1,200 yata. Kagabi, tinik sa atin nung si Ginoong Eric Partosa ng Reno, Nevada. Dito, 8,000. Nung una yun, yung unang-una pa. Ilang buwan na tayo ngayon? Buti, alam nyo, mapagtatanto nyo, mabuti may Panginoon Diyos eh. Dito may Diyos eh. Isipin mo, matagalan ng tao yan. Pagpalagay mo na, may mga nakakuha nga, di ba, ng 8,000. Meron talaga. Kaya lang, hindi lahat yun. Yung malaking, mas malaki yung ninakaw dun. Kumbaga, barya lang ang nalaglag dun sa pondong inilaan na ayuda. Kasi, paanong nakatagal ang mamamayan dyan, no? Ang natuwa lang dito, yung mga tamad. Yung mga tamad. Pagkatapos nga nito ano pa direksyon ng buhay ng iba? Kung may trabaho ka nun wala na ngayon, nalugi na yung kumpanya mo, wala ka nang babalikan. Saan ka na papasok ngayon? Wala na Wala tayong direksyon hindi tayo tinulungan Mga kaibigan, mantala sa ibang bansa, lahat, hirap na hirap ang mga leader doon, talaga nagpakahirap. Sa Italy nga, di ba, muntik nang mag-resign, di ba? Yung leader doon. Ano pa lang yun, Nung nasa unang mga buwan pa lang tayo, sumuko. Pero na-survive nila Kasi yung walang nakapag-isip na sa ganitong sitwasyon magnakaw tayo. Wala nun Wala nakaisip sa ibang bansa na sa ganong sitwasyon, katulad natin ngayon, unahin mo yung Dolomite para
makapagnakaw ka, tabunan mo ng dolomite na may lason yang Manila Bay para magmukhang puti. Alam naman, ayan, nangyayari na lahat ngayon. Ulan pa lang inaabot niyan, hindi pa bagyo. Yung PhilHealth, alam ba ninyo, may nag-text sa ating kapon, pinadala niya. Sa isang ospital, di na natin babanggitin. Isang araw pa lang na ipasok ang tao. Alam ba ninyo ang billing? 400,000 plus kagad. Isipin ninyo yan. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, ganyang kalaki ang sabuatan sa gobyerno, sa PhilHealth, ng ospital. Di ba noon ko pa sinasabi, alin yung medical healthcare, universal healthcare? Wala yan. Uubusin yan ng mga ospital. Ang makikinabang dyan, ospital. Pero kung ang project dapat natin gawin ay yung pagtatayo ng ospital, sariling mga ospital sa mga lungsod na patatakbuhin nila. Katulad ng ginawa ni Mayor Alfredo Lim sa Maynila. Kung mapapatakbo lang ng maayos. Maayos. Bawat bayan, munisipalidad, kahit na maliliit na bayan sa malalayong lugar, dapat may ospital. Sobra-sobra na yung mga nauubos na pera. Naaaksay ang pera. Isip mo, 2.2 billion gamot na sinayang. Medical supplies. Sinayang ng DOH. Nadiskubre ng COA. Expired yung mga gamot. Mga kaibigan. Sobra-sobra makapagpatayo ng 2 ospital yun na malalaki Siguro mga 4-5 palapag yun. Isipin ninyo yan. Wala hong gumawang bansa na ganyan Pero hindi sila nakakuha ng 91%. Si Trump ba 91%? Hindi nga Lahat na nga ginagawa, binabanatan pa Di ba? Sana kung kamukha lang ni Presidente Duterte yan, nakakuya-kuy lang. Upo-upo lang, tulog-tulog lang sa kulambo. Di ba? Mga kaibigan, nandun lang sa Davao. Magsasalita isang besang linggo. Minsan hindi pa. Isang buwan bago magsalita. Kung kailan lang magsalita. Trabaho ba yun? Mga kaibigan? Kung pwede lang, ganyan pala, di dapat 1,000% sana sina Prime Minister Abe. Na lumala tuloy yung sakit. Di ba? Yun dahil sa stress yun Sa kakaisip ng kanilang gagawing solusyon. Sipin mo ang Japan, patakot-takot ang perwisyong inabot niyan. Kung tutuusin nyo, di ba, pinagkagastosan nila ng malaki yung kanilang pag-host sa 2020 Olympic. Di ba? Ang laki ng ginastos dyan. Pinaghandaan talaga yan. Gumawa ng panibagong mga linya ng train para exclusively magamit dun sa mga delegates ng Olympic. Sipin ninyo yan. At saka ako, naranasan ko nang maka-attend ng international event sa Japan. Hindi nga Olympic, yung APEC meeting noong 1995. Yes, si Prime Minister Abe, dating Prime Minister Abe,
Siya ang ano nun eh, foreign minister ng Japan that time. Hindi pa siya nagiging prime minister. Oh. Ano ho, napakaganda ng reception. Ibang klase mag-host ang Japan sa mga international event. Ginanap yun sa Osaka. Lintik ho ang pagkain. Sa dami ng media delegation na pumunta ron, napakarami. 1,000 yata. Mga kaibigan, sipin mo, ang almusal nila, hindi mauubos. Hindi nauubos ng tao. Buffet ang almusal doon. Naku po, tanghalian. Pagkatapos dinner, nandun lahat. Ilang araw kami ron, sipin ninyo. Ako, hindi naman ako ganong kumakain doon Tapos, sa working area ng mga nasa media, nasa gitna, working area. Yung paligid niya, naliligid ng mga pagkain na nasa machine. Pipindot ka lamang, kukuha ka lamang ng lahat ng gusto mo. O kaya, meron mga lamesa ro na, yung mga noodles. Naku, ang dami Nakakalat lang doon Kukuha ka lang. Tinapay. Ang sasarap ng tinapay. Nakalagay sa mga parang iskaparate na refrigerator. Kukuha ka lang. Soft drink, kape. Walang katapusan yan hanggang gabi. 3 araw yata yung APEC na yun. Sipin mo yun. Nakita ko nga yung iba yung mga kasama namin. Nag-uuwi, nakalagay sa paper bag. Yung mga soft drink, mga in-can lahat beer. May mga beer. Mga kaibigan. Soft drink, juice, gatas, kape. Naku, sus Mariosep. Hindi natin kaya yun. Nakakaya nga na natawa ako sa susunod Pilipinas pagkatapos nun Dito ni toothpick wala Oo, maniwala kayo. Walang hiya yung mga nag-host dito may budget yan di ba? Nanakawin lang nila. Hindi ba mapahiya ang bansa nila? Ang mga international event, ginagawa yan para at the same time, makakuha ka ng ng return of investment, di ba? Paano? Dapat, gumastos ka man, may makuha kang kapalit. Kaya pinagaganda, katulad nung nagpunta kami noon, 1995 yata yun, bagong gawa yung yung Kansai Airport, yung Osaka. Yun, doon kami bumaba mga kaibigan. Ibig sabihin, binebenta nila yung kanilang lugar, di ba? Napakaganda. Tinaon nila yung pagbubukas noon sa panahon ng APEC. Katulad din itong Olympics, marami silang marami. Ang Japan, napakagandang puntahan At saka ngayon, unti-unti mas mura pa nga ngayon sa Japan Di ba? Nanggaling kami roon nung January bago lumala itong COVID na to. Hanggang katapusan ng Enero. Parang ayaw mo nang umuwi Malamig pa yun Taglamig pa yun. Pero mura. Ang lahat. Pati tirahan, huwag ka lang mag-hotel. Meron namang sa mga internet, di ba? Magaganda, mga bahay, uupahan mo. Pagkain, huwag ka lang masyadong magluluho, medyo magre-renda ka. Kaluluho, matatapat ka doon sa walang kwentang pagkain. Ganap ka ng mura di ba? Lalo kung marami kayo.
Ngayon, kung 2, 3 kayo, 4, okay lang yun eh. Hindi, pag sangkatuta kayo eh. Wala, kahit mura, mahal din. Di ba? Pero sa totoo lang, kumpara sa ikaw mag-tour dito sa Pilipinas, Boracay, ba't ako pupunta dyan? Di ba? Kung ako gusto kong magbakasyon, magja-Japan ako. Tapos tatawagan ko Roy Japan Tour. Di ba? Ayan, talagang iikot ka niya sa Japan. Si Roy, ha? Roy Asiñero, Roy Japan Tour. Kontakin nyo yan. Nako. Mga inapapanood nyo rito, di ba? Wala pa ho yan sa mga kumuha kay Roy bilang tour guide. Kasi may opisina siya eh. Pag siyang natapat sa inyo na maging tour guide, swerte kayo. Lalo-lalo na kung siya. Marami nga kasi, ang gusto siya eh. Ha? Siya mag-guide eh, dahil alam niya lahat. At saka, mga VIP, ang kilala na si Roy sa industriyang yan. Kaya yan ang hahanapin nyo. Siguro by January, magbubukas na yung Japan eh. Ha? Ulit. Pwede na mamasyal doon. Pagka kayo mamamasyal, hanapin nyo yan, Roy Japan Tour. Sabihin nyo, narinig nyo sa Lapid Fire. Para pag ako nagpunta ron, ikot niya rin ako. Wala nang bayad, di ba? Hindi, joke lang yun.